daw akong respeto sa kapatid ko. Bakit daw yung kapatid ko ang mag-a-adjust para sa paglipat ng pagka-stay ng mga Matingka kids dito. Grabe naman talaga. Tumataas ang dugo ko na naman, Kuya Belgium. Kailangan talaga magdala tayo ng BP para ma-check yung blood pressure mo. Nanginginig ang laman ko sa'yo, Kuya Belgium. Kaya nga, kaya magpa-BP Nanginginig ka. ang laman ko sa'yo, Kuya Belgium. Kaya magpa-BP ka. Kailangan, ay ba't kayong magdadrive? Tapos tumaas ka ng kwa. Pag-drive mo kami, Kuya Belgium. Sa'yo mamayang hapon ako kasi baka mali tayo. Nagchinelas ka pa, nagsapatos ka pa. Kaya nga, kasi alam ko mapadrivein mo ako ng sapatos ako. Tapos pag ganito eksena mo, pagka nag-drive ako, tapos pauwi ako pa rin magdadrive. Paano mo nasabi yun? Oo, sasabihin mo traffic. Anong traffic? Hanggang kailan ka matututong magdadrive? Kailan ka gusto mag-drive? Kailan gusto mo mag-drive? Natuto. Ang tagal-tagal na ng panahon, hindi ka ayaw mo mag-drive. Nag-drive na ako, baba ka na dyan, mag-drive na ako. Pinalayas. Stop na dito. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Pag ganyan ang panahon, hindi siya kagandahan talaga yung panahon na. Pero masarap matulog pagka ganyan. Kaya lang, Tapos masarap din mag-drive ng masarap halaman. magtanim. Kasi mabuhay halaman. Tapos masarap kumain. Kaso nga lang pag iniisip ko yung effort ko sa pagda-diet, tapos pagkayari kakain ako ng kasangkaterba parang hindi makatarungan. Yung ilang linggo mong pinaghirapan na pagda-diet, tapos pagkayari ikakain mo lang, parang ang hirap naman ng gano'n, di ba? So, mas maigi na ituloy pa rin yung diet. Kasi kung kailan malamig, tsaka masarap kumain. Masarap kumain ng champurado, di ba? Oo, tapos si Chuchen, So, bawal ganito. kumain ng McDonald's, bawal kumain ng Jollibee si Chuchen. Tulog na nga. Tulog ba? O yun nga. Tapos nagbasa ako ng mga comment dun sa vlog mo tungkol sa kung saan titira yung mga Matingka kids. So, para nabas tayo ng mga nanonood dun sa vlog na yon. Binabas ka ba? Parang ako lang Oo. yata binabas lagi. Hindi, kasi tayo nabili kukwento dun sa content na yun. May nabasa akong comment. Ito yung gusto mo basahin ka? Huwag na. Ito yung comment, sabi niya. Tapusin na natin yung video na to. Sabi dito na nag-comment galing kay Irene, sabi niya, Rowell, ako avid viewers mo ko pero this time hindi ako sang-ayon sa napalipatin mo sila, Pogi and families sa bahay nila. Diyan na siya nasanay kumilos at maalwan ang lakarin diyan sa lugar nyo. Diyan presko. Parang bigla akong naawa sa kanila. Siyempre, once na sinabi mo kay Pogi, hindi siya makakatanggi sa iyo kasi ikaw ang nakakatulong sa kanila. Pero sana bilang kapatid ka, inisip mo pa lang na sila ang palilipatin mo sa maliit talaga. Mabas ka ng bongga dyan. As in, sana mabasa mo ang advice na nakakarami for your sake din to. For the meantime, habang kasama si Chamami, pwede sila sa dati nila. Pero once na umalis si Chamami, dapat kasama ka ng mga bata kasi ikaw ang guardian nila para iwas reklamo ng iwas sa DSWD. Yun lang po, advice lang po to or suggestion. God bless. Ayan, namasabi mo sa comment ni Ate Irene. Nagbasa rin ako ng comment kanina about nga dyan. Nabasa ko na rin yun. Nakausap, di mo man nakakausap ka po. Hindi, hindi pa kami nag-usap yung Pogi, ganito Oo, yung pero marami kasing nag-comment, nagalit nga sa akin. Sabing ganun, wala daw akong respeto sa kapatid ko. Bakit daw yung kapatid ko ang mag-a-adjust para sa paglipat ng pagka-stay ng mga Matingka kids dito. Yun nga. So nag-uusap-usap lang tayo, tapos 'di ba nagkaroon tayo ng option kung saan lilipat. Tapos napagkasunduan ba natin na doon lilipat? Parang sinabi ni tatanong natin kay Kuya Pogi muna, 'di ba? kuha pa lang yung plans Oo, plano pa lang. pa Hindi pa man naman sure tayo. kung doon nilipat o hindi. Pero kung ako nga kasi ang naiisip ko dito ganito. Yung Tapos may kasagutan si Kuya Pogi, di ba? may sagutan naman na siyang Pogi about dyan. So ganito yun. Syempre, ang bahay naman nila, yun, bahay nga nila Kuya Pogi na yun, hindi naman sa hindi makakatanggap si Kuya Pogi about sa kung sasabihin ko kay Kuya Pogi yung ganoon. Yun lang naman ay option. Syempre kung pumayag, edi okay lang naman. Kung hindi payag, hindi okay naman. Yung ancestral house namin yun, napakatagal nang tumira na Kuya Pogi doon. Kahit dati pa doon kami nag-stay mula pagkabata. Naayos yun, tapos nalagyan nyo ng aircon, lahat-lahat, kompleto yon. So, syempre, ang ganito kasi yon. Ang naiisip ko dito ay
kung paano kasi mag-i-stay yung mga bata dito, dapat malapit nga sa akin, yun ang totoo. Yung sa may ancestral medyo malayo nga. So may point naman yung viewers na bakit nga sila yung pogi ang mag-a-adjust, ganon. Oo, yun lang naman ay yung sa may ancestral house yun, malaki yung ano yun, malaki yung lote ron, tsaka yung subdivision na yun is maganda rin doon. Kaya nga lang hindi ko naman iniisip na kung magugustuhan ni Ken Pogi or hindi niya magugustuhan doon. So kung tatanggi or hindi tatanggi si Ken Pogi sa ino-offer ko. So kanina umaga nag-usap na kami ni Billy about diyan. Hindi naman kami nakausap ni Ken Pogi. Kanina kasi umuulan, yung panahon hindi maganda yung panahon ngayon. So hindi naman lumabas si Ken Pogi. Usually pag sa umaga, pag mga alas 6, alas 6:30, lumalabas siya, nag-exercise siya. O yun. O nagwo-walking siya. Kasi ang napapansin ko kay Ken Pogi, siguro sa kalagayan niya, very sensitive siya, very sensitive siya. Tapos pabago-bago ng isip siya. Tapos may mga sinasabi siya na parang hirap naman basta medyo emotional siya sa mga nangyari sa kanya. Siguro dahil nga siguro iniisip niya, kaya nung nakaraan nga umiiyak abay nasa taas ako ngayon iiyak na naman siya. Sabing ganun, nasa taas ako, naglilinis ako, tapos sabing ganun kailangan daw niyang magpalakas, kailangan daw niyang magpagaling, o kailangan daw niyang mabalik yung sarili, yung dati niyang siya, ganoon. Di yun nga, abay medyo emotional siya lagi pagkakausap mo. So ang inaano ko dito ay actually tama naman nga, yun nga sabi ko sa inyo, tama naman din yung ibang viewers. Hayaan natin na kung si Ken Pogi ay lilipat, ay hayaan natin sa kanya manggaling, huwag tayong magbigay ng option. Kung gusto niya ay gusto niya, or kung siyempre nanonood naman na siya ng vlog, nakikita naman niya yun, kagaya nung nakaraan ay nakita niya yung sa video ng kanyang anak doon na kung saan nakausap natin. Tapos hindi ko alam sa ngayon kasi yun lang kasi nakikita namin option nila Billy tsaka ni Kuya Bed yun. Kaso nga lang hindi naman required na sundin yung option na yun. So sila Mami naman at mga bata ay sanay naman din naman sa ancestral house na bahay, sanay naman na sila kung nasaan sila natutulog, sanay na sila doon. Kaya lang syempre kung mag-i-stay nga, mas makakabuti na malayo siya doon, hindi sila doon mag-stay, kasi pag doon sila nag-stay syempre dapat ako ang guardian, mas malapit dapat sa akin yung nakikita sila, yung hindi sila po pwedeng libot-libot lalo na sa gabi o di ba, yung kailangan matulog sila ng maaga kasi may pasok na bukasan. Yun naman yung para sa akin yun. Di naisip ko nga naman yun, pero nagtanong na ako. Oo, ang kasi sinasabi nga namin is naghahanap kami ng pwedeng pag-stayan nga nila na medyo malapit-lapit sa amin. So ano yung option na binigay mo, Belgium? Meron kasi sinabi, parang upo pa ba? Paano? Rent. Magre-rent or ganun. Wala pa hanggang ngayon. Yung sinabi namin kasi nasa lupa. Yung kila Ken Pogi kita kasi pinakamaganda sana ng option. Kaso nga lang, na-realize ko nga na tama nga naman na hayaan natin si Ken Pogi na mag-decision about dito. Kung gusto niya doon or hindi niya gusto, kung ganun. Pero hindi ko naman nakausap si Ken Pogi, si Billy lang nakausap ko. At ang sabi nga ni Billy, ayaw naman pumayag ni Ken Pogi. Sabi ni Ken Pogi, okay na siya doon. Kasi syempre nga nakakapag-exercise siya at saka yung bahay na yun, nasanay na siya. Kaya doon lang naman siya. Syempre hindi ko man pipilitin. Hindi ko naman pipilitin sasabihin sa kanya na lumipat kayo. Hindi porke na tumutulong ako sa kanya, wala silang karapatan mag-desisyon para sa kanila.
Yun naman nag-ano lang naman ako sa kanya, nag-suggest lang naman ako. Kasi naiisip ko din naman na yung sa may bahay sa ancestral maayos talaga, renovate nga ng nanay ko. Pero maganda rin yung place na yun. Parehas lang naman na maganda yung lugar. Kaya nga lang kasi ang naiisip ko kasi yung mga bata na pupunta rito na ako ang guardian. Pag kasi ako ang guardian, dapat kasi syempre dapat ako yung makikita ko sila. Oo, na ako ang titingin-tingin sa kanila kung ano yung mga ginagawa nila. Ganoon lang naman. Kaya lang wala namang issue. Kaya lang syempre mas mauunawaan din naman ng iba pagka dito sila nakatira sa Nueva Ecija. Parehas lang naman maganda. Sila si Bailey. Si Bailey kasi sa kanya walang problema kahit saan din naman. Oo. Yung dating yung sa may bahay kasi namin, kung nilipatan na yung maliit doon. Yun pwede rin naman doon, kaya lang mas gusto ko kasi na si mama na lang yung tumira doon si Chamercy kaysa lumipat siya sa may ancestral house. Mas okay kasi na si Princess nakabukod kasi talaga, pati si mother nakabukod, tsaka yung pamangkin ko. Opo, kasi sa totoo lang kahit pagka ikaw ay pamilyado na, dapat talaga bukod-bukod na ganoon. Si mama naman may pamangkin naman ako nakasama niya, kaya ganoon. Kaya po, yun po mga amigo, ang gagawin po natin doon muna sa ancestral house, doon muna sila. Doon muna sila habang naghahanap pa. For the meantime muna. Pero marami pa kasi pwede mangyari. Oo, pero meron kaming pinag-uusap-usapan nga nila Kuya Bel yun about doon na mas malapit-lapit sa amin. So, aabangan nyo rin naman yun kung papaano. Kasi kung papagawan lang ng rooms, mura lang naman yun pagka ganun Kaya nga lang kasi ang hirap din, hindi ko naman kasi sila pwedeng itira sa mismong bahay din namin. Opo, kasi syempre si Bibian mga binata na yan, si Amir binata na yan, si Kylie dalaga na, di ba? Tsaka sila Chuchay. Syempre, hindi ako papayag na ganoon na magkakasama kami sa bahay. Kung sana si Misma nga lang sana, hindi, kasama si magkakapatid kaso syempre may binata na, hindi na po pwede hindi ko di ba? Kahit sabihin mo tuturing mo sila mga anak-anakan, pero kasi hindi pa rin naman kadugo kasi talaga. Kaya ginagagets nyo ako, pag meron kayong dalaga sa dalaga sa bahay, syempre hindi nyo hayaan na may tumira na ibang kasi yun na yung namin hindi nyo hayaan na may tumira na ibang tao doon na lalo na kaedaran, diba? Nagagets nyo ibig ko sabihin. So hindi pwede para sa akin yun. Kung pwede nga lang yung kunyari malapit-lapit lang na pag-i-stayan. So yun po mga amigo. Pero wala naman kaya nga sabi ko, ako yung humihingi ng paumanhin kung sa mga nag-comment na tulad ng sabi wala akong respect sa kapatid ko. Hindi naman namin intention yun. So siguro ang nakikita ko lang kasi doon isa yung point na bakit nga ba mag-a-adjust yung kapatid ko para doon lang mag-stay, para makapag-stay lang yung mga matingga kids, di ba? Yun lang naman. Syempre meron nang nasanay na sila sa lugar na yun, bakit ko papalilipatin? Which is tama lahat ng viewers about doon. So yun. So ayun po mga amigo, at gusto ko na naman i-share sa inyo yung ganun na kasi marami talagang nagalit, marami talagang maraming comment, halos 300 yung comments about dito na keso ganyan, mali ka, ganoon. So yun yung sinasabi sa akin. So ayan po mga amigo, aking magpapaalam na kami susundo. Thank you so much po. Kuya Bed, ikaw ano masasabi mo pala? Ano masasabi mo about dito? Wala, masabi ko siguro, medyo lakas yung boss mo lang. masabi ko, respetuhin na lang natin yung decision ng kapatid mo. Kung anong mas makakabuti para sa mas makakabuti. Ba't pina-stop tayo, di ba? Di ba? Mas makakabuti sa kay Kuya Pugi at sa kung ano na lang decision ni Kuya Pugi na lang. So ang mabuting gawin na lang, maghanap ng paraan kung saan pwede ilagay yung mag-ina. Kung kasi si Chema may mag-i-stay na matagal dito, walang problema. Dati pa rin naman sila na-renovate pa yun. Ang ganda pa na pagkakaroon. Wala problema kung mag-i-stay na matagal, wala problema doon. Mas gusto ko na mag-i-stay sa ganun yung lugar na yon. Kasi nga malaki at makakapagtanim pa siya at
Pero kung tutusin Pasya. talaga, gusto naman din na siya kami mag-stay na dito. Pero sabi ko, hindi ka ako pwede yung gano'n. Sabi ko, ayoko na maraming sobrang laking responsibility. Okay na ako na, dapat nga, di ba si Miss Malang, may nag-sponsor kay Amir siya kay Vivian. Kaya yun nga, nagkaroon ng second chance. So, pero yung buong family uli sila dito, mahirap yun. Kapag siguro ang halimbawa si Vivian nakagraduate kung gusto niya yung kapatid niya tulungan niya pumunta dito, di okay yun. Diba? Pero yung sobrang dami na nila, ang hirap. Okay na yung mga bata. Okay na yung kung sino lang yung talagang unang pumunta dito. Sana yun nga, dapat maunawaan din naman ako ng iba na hindi lang po pwede lahat. Kasi nang unang punta namin dito, yung napakalaki ng responsibility na inako ko na hindi ko iniisip yung hindi ko iniisip kung kaya ba to or hindi ba kaya to. Nagniniwala lang ako na ipoprovide ng Lord lahat ng mga pangangailangan namin lahat. So yun ang naano ko pero syempre kahit na pinaghandaan mo o pinaghandaan namin yung pag-uwi namin dito tsaka pag-good at tsaka yung mga bata ay makapag-aral dito, napaghandaan na lahat yun. Kaya nga lang syempre hindi mo malalaman in the future pa yung mga sa future ganoon. So kung ano yung mangyayari nakabalik sila doon ito yung pangalawang chance lang naman para sa kanila. Ganun po mga amigo. So yun, sabi ni Kebel yun, i-respect yung sasabihin ng kapatid at yun na lang ang sundin. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito. At dahil ang panahon ay hindi kagandahan, mahinahon tayo ngayon. So seryosong usapan pero may kabuluhan. Salamat po mga amigo, God bless.